Give a man a fish, and you will feed him for a day. But teach a man how to catch the fish, and you will feed him for a lifetime. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pag-analyze nitong inyong mga treasure markers. Meron tayong natanggap dito, triangulations of rock, at merong mga counter markers sa kanyang paligid. Kaya ito'y isang legit site for treasures. Bago natin ito tatalakayin, sa mga bago pa lamang subscribe the channel para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Boy Tilaw, kay Jacinto Finia, Tating Nalimansala, user SJ5. Shout out din kay Alexander Hubay, kay Dennis Mordino, user UH2, Aris Albay, Chris Awili, Rico Mausisa. Shout out kay Gina Baktalan, kay Glenn Mario, Cirilo Jaom, Dante Ano Nuevo. Shout out din kay user VY8, Desiderio Lamsin, Edel Berto Umbak. Shout out kay user JN5, Jeromel Gabuco, kay Intensity Rodel Cardona Obligado. Shout out din kay Sans TV, kay Elvin Famaran, user TV1, Robert Cabonila, Sargadio Angkon, and lastly shout out tayo kina Barbers, Jeffer Makeran, Edgar Lagarto, kay Mel Handinuga, Danny Flores, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats, meron tayong natanggap na video dito at malaki ang porsyento na merong nakabaon dito kasi ang formation ng mga bato ay nagka-counter or nagturuan ang mga bato na nakaposisyon sa lugar na ito. Okay, unang napansin natin ay itong bato na triangulo. Tawag diyan ay sinugang dito sa Visayas. Ito naman yung parang ulo ng dragon na nakahimlay. Nakatingin yan doon sa tatlong triangulong bato na nakalagay. Layo siguro niyan, mga 9 meters. Andin sa unahan nito, meron na namang counter sign na naman. Okay, so ang gawin nyo dyan mga katiyats, tingnan nyo ang mga bato kung meron marka, katulad ng arrow, katulad ng letra, na letter V, letrang B as in boy. Ito yung parang mukha ng ng gorilla. Okay, ito yung triangulong bato, perfect ang kanyang triangulation. At lahat dyan, itong mata, ito yung mukha na yan, nakaharap dyan. At yung parang ulo ng dragon, nakaharap din. Okay, pati na rin ito. Itong bato na ito ay, yun ang alignment niya, nakaturo sa triangulation ng yung bato doon. At ayan meron pang sign na triangle, kung man-made man yan. Ayan ang ibig sabihin. Puntahan yung triangulation doon ng bato, yung nakasinugang. Yan. Ako, perfect na perfect. Nakita niyo mga katiyats. Kahit wala mang marka diyan na litra, ang lahat ng formation ng bato, counter signs, nagtuturo doon sa triangulation of rock or sinugang na tawag sa dialect. Kaya ano pa ba ang dapat gawin kundi yun na yung first na digging spot, ang triangulation of rock. Ngayon, ang ating hanapin ay ang iba pang option. Kung wala doon, saan ba tayo pwedeng pupunta? Okay, so yan ang ating ipapakita sa ating illustration dito kasunod sa video ito. Sandali lang. Okay, atin isa-isahin ng mga markers na narito sa kanyang site. Ito'y magkalapit lang. Nasa distansya lang ito na 5 to 7 meters sa estimate ko ang mga ito. Kaya sila, concentrated sila sa isang area. At ito, halimbawa, ito yung unang marker na parang ulo ng dragon. Hindi naman yung buhaya. Parang ulo ng dragon na lumitaw dyan sa kanyang lungga. Pangalawa ay ito yung triangulong bato. Perfect ang kanyang triangulation.
Mamaya atin yan balikan. At yan ang tinitingnan ng ulo ng dragon. Ito rin, itong parang may mata and then parang ilong ng baboon. Yan. Ulo ng hayop, merong mata. Yan ay itong isang malaking mata. Oh. Yan ay nakaharap dito sa triangulong bato pa rin. At ito, mahaba na bato na matulis, nakaganyan yan. At dito may triangle siya ito. At yan ay nakaharap pa rin doon sa nagsinugang or triangulation rock. Okay, kaya hindi normal ang ganitong pagka-set up ng mga batong yan. Hindi normal kasi lahat sila ay nagturo sa isang direksyon. Kaya pwedeng mga pointer ito to treasures. Okay, balikan natin ang triangle na bato ito. Kung i-drawing natin, una ay yung ulo ng parang dragon, dito yun. Nakaganyan. Meron pang mata yun, nakaganon. At dito, nakaturo, nakaharap siya. Pangalawa ay yung ulo ng parang baboon. Meron pang ganyan-ganyan, no? Tapos mata diyan, mata dito, malaki. Pero ang kanyang uso, diyan din nakaharap. Pangatlo ay yung medyo matulis na bato na merong triangle sign sa dulo. At diyan din yan nakaharap. Ngayon, lahat ng marker ay isang lugar ang tinuturo. Kaya wala na tayong duda. Ito talaga ang suspect na lugar. Yan ang prospect. Kung criminal, suspect yan. Kaya diyan tayo magsuspetsa. Ngayon, tingnan natin ang mga bato. Ito, pa-triangle siya, nakaganyan. Ang hugis, yan. Ito naman, matulis din ito, paganyan. Yan, kaya tinuro na itong dito na portion. Itong isa, hindi natin tiyak to kung anong itsura to kasi nakatagilid na. Sa palagay ko, parang triangle rock pa rin siya. At ito nga ang tinuturo, ang gitna. Wala naman talagang ibang puntahan kapag ganyan na triangulation of rock. At kung sukatin nyo ay naka-triangle talaga yan. So ibig sabihin ang gitna talaga nito ang Hokkaido. Pero kapag ganyan na mga hindi ganong malalaking bato, quick deposit ang isang ito. Okay, so diyan lang. Okay lang kayo diyan na 3 to 4 meters. Meron na kayong makikita diyan kapag quick deposit. Medyo mababaw lang. Kaya ito kagad ang primary prospect natin. Ngayon, balikan natin yung ulo ng dragon, ulo ng baboon, saka itong matulis na bato. Hanap tayo diyan ng pangalawang prospect. Basta't ito, ang triangulation of rock, yan na yung number 1. 75% na yan na tsansa. Malaki. Ang pangalawa ay 25% na lang na meron. Ang pangalawa ay isa sa ito. Pwedeng yung ulo ng dragon, ulo ng baboon, at matulis na bato. Okay, isa-isahin natin pagtingin muli. Ito ay pwedeng ang ibig sabihin natin ay dahil naghanap tayo ng pangalawang digging spot kasi ina-assume natin na wala na dito, tapos na tayo dito nagukay and then wala tayong nakita dyan sa gitna. Kaya anong gawin? Hanap ng pangalawang digging spot. Okay, so dito muna tayo, ulo ng make that triangle na parang ilong. Ayan, pwedeng treasure dito yan under or treasure at the back of the rock, sa likod kasi mahaba itong arrow at yan ay nakaturo sa likod. So dalawang digging spot dyan. Ganun pa rin, 3 to 4 meters lang lalim. Ngayon sa pangalawang bato, itong ulo ng baboon, kung narito sa baboon ay
Dito tayo sa malaking mata niya. So ibig sabihin bandang kaliwa. So west. Okay, ang hukay ay medyo malapit lang tayo. Dito lang tayo sa kanyang pisngi. Okay, so distansya lang tayo ng 1 meter galing sa pisngi. And then adjust sa 3 meters. 1 to 3 meters lang yan. So dito yan, hukay sa 1 and then dagdagan ng 3 meters. So ganyan lang ang hukay diyan. Sa bandang kaliwa, itong bilog na mata. Dito tayo sa ulo ng dragon. Ano bang meron dito? Wala talaga, oh. Meron siyang mata. Ang tinitingnan niya talaga yung triangle na rock. Kaya dito sa palagay ko wala, kundi nandun talaga sa triangulation na bato. Sa gitna dito. Ang item yan ang tinuturo nitong uso ng bato na yan, na hayop na yan. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katigats. Medyo maganda. Hindi lang medyo maganda kasi tatlong bato nagtuturo sa isang lugar, which is itong triangulation of rock or nagsinugang na bato. Okay, so hanggang dito lang, hanggang sa muli. Ako'y magpaalam na good luck sa inyo. God bless you all. Paalam.